Okay game, welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong bagyong Luis na kasalukuyang nakadikit o lumalapit na sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Luis ay nag-struggle sa kanyang paglakas at sa kanyang structure, at sa katunayan, yan pa ay humina pa at ngayon ay nasa tropical depression category ng Pag-asa, pero nasa pinakamababang level na ng hangin nito na nasa 45 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 165 kilometers east ng Itiague, Isabela. Pero kung titingnan nyo yung ating satellite image, is napakalapit na po nito. Dito sa pagitan ng Isabela at Cagayan, nandito po yan sa karagatan na banda dito, dun sa area na nabanggit ko. At kung papansinin nyo muli yung ating satellite image, ito po, kitang-kita yung kanyang center or gitna. At yan po yung tinatawag nating low-level circulation. So exposed po yung kanyang LLC. Yan po yung ginagamit natin para sa reference ng center o gitna ng mga bagyo, yung hangin na mas malapit sa ibaba o sa lupa, kaya low level circulation ng tawag. At kung papansinin nyo nga, exposed yan, ang ibig sabihin po nun is shared. Yun po ang dahilan kaya humihina itong bagyo natin at dun sa tinatawag nating pagpasok ng tuyong hangin. So kaya humihina yung ating bagyo dahil doon sa tinatawag nating vertical wind shear. So ibig sabihin po niyan, yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere is mas malakas kaysa dun sa baba. So, tinutulak niya patabingi yung bagyo at yung mga kaulapan ng bagyo. So, kung mapapansin nyo rin dito sa ating satellite image, ito yung gitna or center ng bagyo, nasa dagat, pero yung mga kaulapan at mga pagulan ay nandito. Sa ngayon nga, ay nandito sa western section ng ating bansa. Nandiyan po yung ating malalakas na pagulan. So, ganito po ang itsura niyan. Kung kadalasan, hindi po upright yung ating bagyo, is nakaganyan. Ito po is nakapaling. Yan. So, ito yung center ng bagyo. Ito po yung ating mga kaulapan. So, kaya ganyan yung itsura natin. Expose yung kanyang gitna. Ito. At yung ating mga kaulapan is nandito. So, yun po ang dahilan. Kaya humihina yung ating bagyo. Sa kasalukuyan, medyo mabagal din po itong kumikilos. Senyales din po yan na kanyang pagbabago ng direksyon. So, mamaya talakayin natin yung kanyang track. Pero, ngayon, tingnan natin muna yung mga epekto nito. Sa areas po ng Bicol Region, nababawasan na po yung ating mga pag-ulan dyan. Pero ang area po ng Quezon, Cavite, Batangas, meron tayong mga possible na kalat-kalat na pag-ulan dyan. Medyo maula pa rin yung ating panahon. Ganun din po dito sa area ng Mindoro. Samantalang, sa Northern Luzon at Central Luzon, sa ngayon, lumilipat na yung concentration ng ating mga pag-ulan dito sa western section ito. Sa western section ng Central Luzon, La Union, Zambales, Bataan, sa Ilocos Region naman, La Union, Pangasinan, lalong-lalo na sa area ng Pangasinan, sa kasalukuyan, meron tayong mga malalakas na pag-ulan dyan. Ganun din po ang panahon natin dito sa Ilocos Region, sa itaas na bahagi nito, maging dito sa Cagayan area, yung itaas na bahagi, kasama na rin po dyan ang extreme Northern Luzon. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, particularly yung eastern section nito, sumisili po yung ating araw dyan, pero meron pa rin tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan. So, hindi pa naman tapos itong ating bagyong si Luis. Magkakaroon pa po ito ng epekto sa atin hanggang bukas. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, maulap po, at meron din tayong mga kalat-kalat na pagulan. Kasama po dyan ang Metro Manila. Although hindi ganun kadami, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan. So paghandaan po natin yan. At yun nga, ito pong bagyong si Luis ay humihina pa, at posibleng bukas hanggang sa Wednesday yan po ay maging low pressure area na lamang at maging parte ng habagat o sirkulasyon na papunta dun sa bagyong may international name na Dolphin. Nagsiship na rin yung ating concentration ng mga pagulan. Mamaya makikita yan sa mga pagulang pagtaya ng Pag-asa. Meron din tayo dyan dito sa may areas ng western section ng Visayas. Ngayon, tungo naman tayo dito kay bagyong may international name na Dolphin. So, narito naman ang bagyong may international name na Dolphin. Napakalayo po sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layang 2,765 kilometers east ng extreme Northern Luzon. So, nandito pa po yan sa labas ng area of responsibility ng Pag-asa. Ito po ay dating super typhoon. Ngayon ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. At may taglay na lakas na hangin na nasa 155 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 190 kilometers per hour. Although humina ng bahagya, ito po ay mas malakas na bagyo pa rin. At kaya siya po ang hihila
o mag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon. So magkakaroon tayo ng parang Fujiwara effect o magkakaroon niya ng interaksyon. Kapag ganyan na malaki yung diferensya ng laki ng bagyo or mas malaki o mas malakas yung isa, siya po ang mag-absorb dun sa relatively na mas mahina. So sa ngayon, aasahan natin na itong si Dolphin, hihilahin niya at lulusawin niya, wawasakin niya yung sirkulasyon nitong bagyong si Luis sa mga susunod na araw. Yan po ay maaaring sa darating na Wednesday, na kung saan sa Wednesday, pinakamalapit na po yan dito sa kanto ng ating area of responsibility. Ito po ay kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At by the time na nandito na nga po yan, at actually bukas, nag-start na pong magpalit yung ating habagat o southwest monsoon. Mag-shift na yung concentration ng ating pangapagulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At kung papansinin nyo, dito sa ating satellite image, ito na po yung ating inflow ng hangin. Meron na tayong mga scattered rains dito sa Western Visayas. So, sa mga susunod na araw, magpapalit pa po yan at hanggang tuluyan na malusaw itong low pressure area natin. Well, malusaw si Luis at maging low pressure area, magiging parte na po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Again, lilipat yung ating mga concentration. Sa ngayon nga, nandito na sa western section, magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na sa papasok na weekend, kapag nandito na sa may southern portion ng Japan, itong bagyong si Dolphin. So, affected tayo ng habagat, bagamat hindi natin ito inaasang, mag-landfall o tumama sa lupa. Kailangan pa rin po natin yung paghandaan, yung mga pagulan dulot ng habagat. So, narito ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa bagyong si Luis. Pinapakita nga dito, medyo erratic yung kanyang nature. Unang-una, dahil humina po yan at isa na lamang pong or nasa mababang kategorya na lamang po ng tropical depression. Pangalawa, yung interaction niyan dito sa papalapit na si bagyong may international name na Dolphin. So, meron tayong inflow nga ng hangin, kaya nagiging erratic ang nature niyan. At isa pa, kapag nagkakaroon nga ng interaction or bumabagal po yung ating bagyo, sinyalis po yan na magkakaroon tayo ng abrupt change ng direksyon nito. So, dito, medyo kakaiba yung kanyang direksyon. Hindi natin inaalis ang possibility ng landfall or pagtama sa lupa. Nakadikit na nga yan dito sa areas ng Isabela at Cagayan, pero may chance pa rin po yung mag-recurve agad papunta dito sa may East Philippine Sea. Ganun pa man, yung ating concentration ng malalakas na hangin at ulan is nandito sa kaliwang bahagi ng ating bansa dahil doon sa kanyang pagka-sheared o pagkatabingi. At kung mapapansin niyo doon sa ating satellite image is medyo mas clear pa nga tayo dito sa mga areas na malapit sa center or gitna ng bagyo. At dito po sa ibaba ng Luzon, mas marami tayong mga kaulapan dito sa kabilang bahagi. Ganun pa man, hindi pa po tapos ito ha. Pag kumilos pa po ito pa silangan is yung ating mga kaulapan is babalik pa rin or magpapatuloy po ang epekto hanggang bukas at sa darating na Wednesday. So narito po ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa para po sa pagdikit ng bagyong Luis. Pinapakita nga dito na concentrated sa kaliwang bahagi ng ating bansa o western section ng ating bansa o yung mga areas na nasa may West Philippine Sea, yung ating malalakas na pagulan. So, posible po yung ating mga intense rains, ito pong mga kulay pula, dito po sa areas ng Pangasinan, samantalang yung ating mga heavy to intense rains, dyan po sa may areas naman ng La Union, present po yan, maging dito sa areas ng Tarlac, sama po dyan ang Zambales at Bataan. Ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, maging ang Northern Luzon, ang areas po ng Isabela, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po dyan ang Baguio City, Ilocos Sur, maging dito sa areas ng Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, at ito pong areas ng Bulacan at Pampanga, including Metro Manila, kasama po dyan ang Cavite at Batangas. Meron tayong mga posibleng moderate at kung minsan malalakas na pagulan. So maulap pong panahon natin at posible yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Ganon din po ang aasahan nating panahon dito sa areas ng Rizal. Although wala siyang kulay, maulap, overcast pa rin po tayo dyan. Itong northern part ng Quezon, maging dito po sa areas ng Mindoro. So yung mga areas sa Bicol region, nagpapakita po yung ating araw dyan. At meron din tayo mga posibleng kalat-kalat na pagulan dyan po sa mga areas sa natitirang bahagi ng northern Luzon. So narito naman yung ating mga pagulan bukas hanggang sa susunod na araw. Hindi na natin ito masyado i-discuss, halos magkamukha naman siya nung nauna, pero papakita natin to dahil magkakaroon na nga tayo ng switch ng mga concentration ng mga pagulan. Kung mapapansin nyo, nadadagdagan na yung mga pagulan natin dito sa Mimaropa at Western Visayas at na-retain naman o magpapatuloy yung mga pagulan natin dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Ito po yung may mga areas na may kulay orange at dilaw at ito rin pong mga areas na orange at dilaw sa may Mimaropa.
So, yung mga areas na walang kulay, meron din pong effects dyan yung ating habagat. So, ito po yung nagpapakita ng pag-switch ng ating mga pag-ulan. Dulot po ng Bagyong Luis. By tomorrow hanggang Wednesday, mas malayo na yan, posibleng malusaw na yan. Again, ito po ay maaaring dulot na, or ito po ay epekto na ng habagat o southwest monsoon na papunta po dun sa Bagyong Dolphin at papunta din sa Bagyong Luis na nilulusaw ng Bagyong Dolphin. So again, patuloy pong nagpapaulan ang Bagyong Luis sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa western section ng Northern at Central Luzon. Magiging sa mga kabundukan natin dyan, sa mga Cordillera areas na kung saan possible po yung ating mga flash floods and landslides. Kaya doble ingat pa rin po tayo at magpapatuloy pa po yan bukas hanggang sa darating na Wednesday. At again, yung ating mga pagulan magpapatuloy pa po sa mga susunod na araw dahil pag nalusaw na po itong Bagyong Luis, magiging parte nga siya ng ating habagat o southwest monsoon na hihilahin naman nitong bagyong may international name na Dolphin na dadaan dito sa kanto ng ating area of responsibility. So buong linggo hanggang sa darating na weekend, lalong-lalo na sa darating na weekend, magpapatuloy po ang maulang panahon dito po sa malaking bahagi ng Luzon at madadagdagan din po yan dito sa western section ng Visayas. Kaya maganda po tayo at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito. Balikan natin itong dalawang bagyo na ito bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.